So, hi guys! Good evening! I'm back with another POV. So, hello! Happy Sunday sa lahat! Anyways, ngayon pag-usapan natin itong paliwanag ni Kalinga Pido. Maliwanag ang kanyang paliwanag. Hindi po ito panunumbat. Sinagot lamang niya ang katanungan or yung mga, di ba, maraming curious kung ano ba ang nangyari, bakit humantong sa ganito, nahinto ang EDSI, hindi natin inasahan, ano ba talaga, may effort ba si Kalinga Pido, minahal ba niya talaga si Viancy, may ginawa ba siya or wala. So 'di ba, yun yung mga umiikot-ikot na tanong sa ating mga isipan. And yes, sumagot na nga si Kalinga Pido. Ito ay para sa mga bashers na curious. Of course, hindi to para kay Viancy. Kasi alam ni Viancy ang mga bagay-bagay, 'di ba? So para to sa mga fans na syempre may mga pag-alinlangan. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So subukan natin or susubukan kong ipaliwanag or magbigay ng point of view dito sa paliwanag mismo ni Kalinga Pido. So, tulad ng sinasabi dyan sa caption, guys, please stop bashing na po. Maawa kayo sa dalawa. Kung gusto nyo na may EDSI pa, please behave po tayong lahat. Let's support EDSI hanggang dulo. So, as of now, since nagdesisyon sila na ihinto ang kanilang love team, irerespeto natin yung desisyon nila. And then, panahon na lang ang makapagsabi kung ano ba ang mas mahalaga para sa kanila, lalong-lalo na syempre para kay Kalinga Pido or para kay Viancy. Pero sa ngayon, let's support them individually. Pero syempre, gusto din natin malaman kung ano nga ba ang dahilan or yung side ni Kalinga Pido mismo dahil marami kasi sa atin na nag-iisip na ay si Kalinga Pido hindi or walang effort kaya ganito ganyan. So ito na nga, sumagot na nga si Kalinga Pido. Hopefully ay hindi natin to isipin na di umano panunumbat. Para sa akin hindi to panunumbat. Gusto lamang niyang maging malinaw at gusto lang naman niyang ipaalam din sa atin for once and for all na mali yung mga iniisip natin tungkol sa kanya na di umano walang effort, for the vlog only, ganito, ganyan. So let's see. Wow, ano po ba? Hindi mo minahal si Viancy? May nabasa ako. Paano po ba niyo i-define ang pagmamahal? Kailangan po ba laging mapakita sa vlog? Oh. So, yun, isa yun sa mga tanong sa isipan natin, lalong-lalo na sa mga fans na sobrang nasasaktan. Siguro hindi mahal ni Kalinga Pido si Viancy. So, ito na nga. Lagi po bang kailangan tawag dito? Lahat-lahat ibibigay? Paano niyo po ba masasabi yan? Pagmamahal? Ano bang klaseng pagmamahal ang hinahanap ng mga fans? Dahil para kay Kalinga Pido ay naibibigay naman niya ang dapat niyang ibigay. Uy, nakakakilig. Sana all. Ang mga bashers, syempre, ay lagi yung maghahanap ng more. Di umano more. Kahit nga sobra, para sa kanila kulang. Diba? So, okay. Na gusto niyo? Pagmamahal na ng pag mag-asawa o ano po ba? Kasi kung sa pagmamahal guys, sa kay Viancy, hindi nyo na po kailangan questionin. Diba? Lagi ko yung sinasabi na hindi na natin kailangang sabihin lagi na Kalinga Pido, do this, do that, because alam na niya yan eh, 'di ba? Yung mga bagay na yan hindi na yan kailangan pang sabihin pa or i-remind pa sa kanya kasi bilang lalaki, talagang kusang gagawin yan. And yes, he did. 'Di ba? Ginawa po niya sa abot ng makakaya niya.
Okay. Kasi yung care ko sa bata, yung sa kanya, walang ano eh. Matagal na yun eh. So, para bang ibig sabihin ni Kalinga Pido na ginawa niya yung lahat. Ginawa niya yung sinasabing kung pagmamahal, effort, time. Matagal na yun. Kahit nga minsan parang hindi na ako pinapansin. Andyan ako pag sa boarding. Kahit hindi siya magsama, papahatid ako ng pagkain. Sweet. Thoughtful. Oo nga, di ba nababalitaan din naman talaga natin yan. And actually, nabanggit yan ni Viancy sa isang vlog na ayun na nagbibigay nga ng pagkain si Kalinga Pido doon. So, I think it's one considered as effort. Kaso yung iba kasi, minamasama nila yung pagpapaliwanag ni Kalinga Pido sa bagay na ito, sa bahagi na ito, sa part na to, kasi akala nila para sa kanila is panunumbat. It's not that, panunumbat. Pero since naghahanap kayo ng sagot, naghahanap kayo ng katibayan, naghahanap kayo ng resibo, si Kalinga Pido ay nag-explain na. 'Di ba? So, paano natin malalaman? Paano niya masagot ang mga katanungan na yan kung hindi niya sasabihin ang mga bagay-bagay na ito? So, I think it's fair enough na lang din na may paliwanag din niya yung side niya kung anong nagawa niya. 'Di ba? Pagka mahatid ako, gusto ko laging pinapa-report ko kay early kung ano nangyayari. Okay. So, ano po ba, paano ba, So, yun, nagtatanong si Kalinga Pido kung ano bang kulang. Let him know kung paano ba magmahal. Nako naman sa mga experts sa mga pagmamahal dyan, kung paano mag-effort to keep a girl. Ay, paki-message po si Kalinga Pido, charot. Siyempre, ayun na nga, kumbaga ginawa ni Kalinga Pido yung way na alam niya na yun ay dapat. Pero bakit? Kulang ba? Kulang? Hindi sapat? Gaano kadalas ang minsan? Ayayay. Is this ano ba to? Gaano kadalas ang mga ganung effort? It is once a week, twice a week. 'Di ba? So, siguro naman na-appreciate naman ni Viancy lahat-lahat ng effort na yun. To be fair, 'di ba? Lagi naman ang mi-mention ni Viancy yan. Pero, I think, ano bang kulang? Bakit nararamdaman pa rin ni Viancy yung ganitong pakiramdam na sinasabi niya na complicated? Ano ba, assurance? Ano bang kulang ng sinasabi? 'Di ba? Kasi minsan kulang yung effort lang eh. Minsan kailangan ng words, kailangan ng hindi lang porket ipapakita mo sa gawa kasi mixed signal yan eh. So dapat kailangan din na ilabas mo or sabihin mo, mahal kita, ginagawa ko. Yung ganon. 'Di ba? But anyways, of course, sinagot lang naman ni Kalinga Pido para sa mga curious kung nag-effort ba siya or hindi. Ano po bang definition niyo ng pagmamahal? Ang gusto niyo? Yes. Saka kung guys, kung wala ka nakikita wala kayo nakikita huwag nyo nang palakihin. Yun, sinasabi ni Kalinga Pido, kung wala naman kayong nakikitang yung wala kayong alam sa mga totoong nangyayari about sa mga nangyayari ngayon. Ganun na lang. Hindi nyo kasi alam yung mga ibang bagay na detalye. Yes. Para maging para mag-react ng ganyan. Yes. Kung sa effort lang, nasa pa sila. Pag kaya kong magbigay ng effort sa kanya, isang tawag lang. Lagi kong sinasabi sa inyo sa vlog, dahil wala nga nakakasira ng schedule ko, si Kalinga Prab at si Viancy. Well, yes. Sinabi naman talaga ni Kalinga Pido yan na if you need me, I'm just one call away or message mo lang ako, ganun, and kaya kong iwan lahat just for you. And he mean it.
'Diba? Talagang seryoso siya sa sinasabi niya na yan. So, ano bang kulang sa dalawang ito? Communication? Andon yung isa na parang gustong-gusto niya pero nahihiya siya na baka maistorbo, and then yung isa naghihintay lang din na baka i-message ako kasi kung kailangan niya ako, kailangan kayo mag-usap. Yun yung problema kapag ka may gusto, sabihin na agad, wag na kayong maghula-hula pa kasi minsan ay may misinterpret ang mga bagay-bagay. Kaya kapag may gusto, kapag may gustong i-open up, kapag may gustong pag-usapan, message or open up, communicate, mag-usap, 'di ba? And intindihin. Sa tingin nyo guys, ano bang kulang? Kasi sa kwento ni Kalinga Pido, nag-effort siya. May ginagawa siya. Hindi lang siya basta umupo lang, basta sinasabi lang sa vlog, papakiligin lang tayo, pero wala siyang ginagawa. May ginagawa siya guys. Mahalaga ang oras ko. Hindi ako basta-basta nasama kahit kanino. Totoo naman. How sad. Pero ito, yun na nga, marami pang mga nasasabi si Kalinga Pido. Hindi yun para sa akin, hindi panunumbat. Yun lamang ay tamang pagsagot sa mga tanong ng mga fans or lalong-lalo na sa mga bashers na curious, na kisyo di umano, na sinasabi nila lagi na walang effort to si Kalinga Pido, walang ginagawa, puro lang to may masa vlog, pampakilig lang sa vlog, pero walang effort off cam. Pero he did, 'di ba? I think actually, to be fair naman, because parehas ko yung sinuportahan, parehas ko yung mahal, yung mismong nag-work yung love team nila, it's already an effort, 'di ba? It's already an effort for both of them na kasi kung walang effort si Kalinga Pido or si Viancy sa EDSI, hindi rin ito aabot ng part 98. Sa totoo lang, hindi magiging ganito ka-successful, hindi sa success ang kanilang tambalan kung wala din silang effort sa isa't isa. 'Di ba? And yes, I believe na kahit ganito ang nangyayari, blessing sila para sa isa't isa, pinagtagpo, pero hindi tinadhana, malay natin. 'Di ba? Na pagdating ng panahon ay marirealize nila, meron silang realization after this na okay, let's talk. 'Di ba? Let's be matured enough, hopefully. Pero kung hindi na kaya at talagang hanggang dyan na lang, of course, irerespeto natin yung decision nila. Kasi mahirap din naman na tayo lang yung may gusto na sige, magkatuluyan kayo, tapos sila, it's over. 'Di ba? Tapos na ang kwento na yun sa buhay nila. So, mahirap. So, ano bang kulang? Communication siguro, pagiging open sa isa't isa, or I think ganun, no? Ayun yun yung mahirap kapag lagi kang nahihiya to open up, to talk, and then 'di ba? Akala mo okay lang pero hindi na pala okay. Communicate and understand. I think that's the key para mas maging maayos ang samahan. Hopefully, 'di ba, na sa mga fans ay alam ko na as of now medyo fresh pa talaga mga nangyayari, mabigat pa rin sa pakiramdam, tuloy-tuloy pa din ang bakbakan, hindi pa rin nila lubusang maintindihan or matanggap ang nangyari sa dalawa. Pero yes, kailangan talaga nating irespeto ang desisyon nila, and malay natin, 'di ba? Malay natin pagising nila sa umaga ay maging magaan yung pakiramdam nila, mag-cool down na sila, and then they're willing to talk kung ano man ang kulang, kung ano man ang kailangan, hopefully. 'Di ba? So, as of now, hayaan na muna natin silang makapag-isip-isip at ibigay natin yung space na kailangan nila sa isa't isa. And let's just support Kalinga Pido and of course Viancy, because they're both Kalinga pa din naman, and ibablog pa din naman ni Kalinga Prab si Viancy. So hopefully ay walang magbabago sa suporta ng mga fans para sa kanilang dalawa, at hayaan natin silang sana maayos pa ang mga bagay-bagay. Pero kung hindi na, I believe naman na yung respeto nila sa isa't isa ay hindi mawawala yon, no matter
kung ano mang mangyari sa kanilang dalawa. The friendship, yung samahan, yung memories, it will remain, and for sure, yun yung ititreasure nila forever yan. Okay? So, bye-bye for now. Comment down below guys kung sa tingin nyo ano bang kulang. Kasi, sinabi naman ni Kalinga Pido, 'di ba? Binigay niya yung effort niya, yung kakayahan niya. He gave time sa mga vlogs niya, 'di ba? Sa iba't pang mga vlogs. Pakiramdam ko nga kasi, yung effort nilang dalawa sa EDSI, kaya din naman sumaksis ng EDSI ng ganito, umabot ng part 98, it's not easy, 'di ba? Hindi rin yan biro. 'Di ba? It takes like 2 years mahigit. Effort na rin 'yun. 'Di ba? Effort na rin 'yun para sumakses, para makatulong both sides, kay Beyonce and kay Kalinga Pido, 'di ba? And syempre, ang kailangan lang i-work out is yung kung ano mang nararamdaman nila sa puso nila, yung sa totoong buhay. 'Di ba? Sila lang mismo ang makakasagot niyan. Kung ano ba, sa puntong ito, may pagmamahal pa ba? Kaya pa ba? Itutuloy pa ba? Or hayaan na lang. Bye guys!